Yo, magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Dalawang topic po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito naman ay dumaan lang sa aking newsfeed. Di umano itong unang topic natin. Ito'y di umano Actually kahapon pa to. Kaya lang naimbitahan tayo kahapon sa isang birthday. Ginanap yan sa private pool, ang sasarap ng handa. At syempre, may chill-chill ng konti. So, hindi natin na-vlog ito kahapon. At atrasado talaga itong mga topic natin. Ngayon pa lang tayo magko-comment dito po sa ICC na ngayon pa lang naghahagilap ng witness. Alright, unahin natin itong first topic natin na di umano ito ay asawa ni General Brownie. Yung meron na palang ngayong First Lady ang AFP. Meron pong nagsiwalat ng mga isang tauhan ni General Brownie at ng asawa niya. Sobra raw pala ang ginagawa nitong kasamaan at kalupitan sa mga tauhan nila. At ito raw, kala mo kung umasta ay parang First Lady. Daig pa raw si First Lady Lisa Marcos. At meron nga itong before and after na picture, no? Ayan, no? Ito yung before niya, no? At yung after, naku, ang laki ng pinagbago. Parang si Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros nung nagrarally pa, no? Hindi pa nakapasok sa gobyerno, hindi pa naging chairman ng PhilHealth, hindi pa siya naging senador. Iba yung itsura niya dati nung nagrarally pa. At nung naging senadora na, ay syempre nakakapag-parlor na. Parang si Franz Castro rin. nakakapag-ispa na at nagbago na. Ito yung before and after ng asawa ni General Brownie. At kung babasahin natin, marami po sa amin ang gusto na rin mag-aklas dahil po sa kasamaan at kalupitan. Ito binabasa lang natin, no? Sa amin ng asawa ni General, kung tratuhin niya po kami sa AFP ay parang mga sarili niyang sundalo. Parang meron siyang private army. Utusan at ari-arian. So parang sila ay ari-arian nito ng umaastang First Lady. Daig pa niya si First Lady Lisa Marcos kung umasta. Ang tawag nga po niya sa sarili niya ay ang First Lady ng AFP. So hindi na maitago yung karangyaan na nalalasap, yung kapangyarihan na tinatamasa nila ngayon. Parang ano po ito parang yung mga dati pa, no, panahon pa ni Gloria Macapagal Arroyo. Ikukwento ko lang. Dati may mga general, pamilya sila, babiyahe sila sa abroad. Nahuhuli sa ibang bansa. Opo, na may dalang maraming pera. Yan ay nabalita na media, kaya nga natin nalaman . At doon sa pagpunta nila sa airport dito sa Pilipinas, hindi sila naharang. Pero nung nakarating na sila sa airport doon sa ibang bansa na pinuntahan nila, doon sila naharang. Bawal kasi ito . Money laundering yan . Kapag meron kang malaking halagang pera na dala, bawal po yan, i-hold ka talaga sa airport. Siguro ko $100,000 ang dala. Kung hindi ako nagkakamali sa naaalala ko.
magkano ilang milyon yun? Yung $100,000. Kung ikaw ay magtutour, $1,000 lang na dala mo, okay na pang tour. Yung $100,000, iba na yon, money laundering na yon. Ilang mga general, ilang mga colonel, nung panahon ni Gloria, ang dami pong nahuhuli. Bakit? Siguro yung pera, i-deposit na sa ibang bansa. Kasi galing sa Kulimbat yan sa Kurakot At ang mga general, idamay na natin ang colonel, maraming mga lumalapit dyan. Mga illegal gambling, illegal drugs, smuggling. Kasi kapag ang negosyo mo illegal, dapat meron kang backer, backup. Dapat meron kang padrino na isang general na malalapitan mo. So, yung ganyang mga kalakaran sa gobyerno, sa hanay ng kasunduluhan, kapulisan, at yung mga illegal activities, meron talagang mga protection yan na kinukuha. At syempre, nagbibigay sila dyan. So, kapag general ka, lalo na naging AFP chief ka, grabe ang pasok ng pera dyan. Grabe. Kaya lang, hindi lahat sa malinis na paraan. Meron sa parang maduming pera na pinanggalingan. So itong asawa ni General Brownie, hindi na siguro niya maitago yung kanyang mga nararanasan ngayon, pera, kapangyarihan. Kaya luxurious daw ang kanyang lifestyle. Di umano'y pang-aabuso ng asawa ng isang mataas na opisyal ng AFP, binabatikos ng mga staff. Isang serye ng mga seryosong aligasyon ang kasalukuyang umiingay sa hanay ng militar matapos maglabas ng matinding hinaing ang ilang staff laban kay Ginang Melody Brownie, ang asawa ni AFP Chief of Staff Romeo Brownie Jr. Ang mga reklamo ay nakatuon sa di umano'y hindi makataong pagtrato. Hindi makatao daw ang pagtrato sa mga tauhan at ang magarbo o luxurious lifestyle ng ginang na kini-question. Meron pa akong isang kwento, nung panahon din ni Gloria ito. Madami talagang mga nagsiwalat nito na nagkaroon ng parang non-government organization, yung mga asa-asawa ng general, asa-asawa pati colonel siguro, parang meron silang ginawang NGO. At siyempre may mga meeting yan, may mga events. Doon daw, sa mga meeting, patalbugan. Siyempre pag darating ka ron, dapat magarang kotse ang dala mo, tapos maganda yung pananapit. Siyempre, yung may tatak, branded, no? At yung mga suot na alahas. Ang purpose kaya na kayo nandoon, para tumulong. Yung NGO nyo, mga tumutulong yan, di ba? Sa pagtulong. Pero ang nangyayari, patalbugan. Yung mga asa-asawa ng general. At kapag may birthday, so syempre, imbitado na yung mga kasama nila sa organisasyon. At pag may birthday, ay talaga naman napakagara ng mga damit, talagang luxurious. Noong panahon ni Gloria yan, maraming ganyan. So ngayon, yung mga ganitong klaseng lifestyle na hindi na maitago, ito po ay senyales na mayroong korupsyon. Dahil mayroon ngang ibinunyag si Kiko Barsaga na mayroong korupsyon sa AFP. At madalas nakikita yan sa asa-asawa
ng mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng pulis, sundalo. Diyan nakikita yan sa asawa. Kaya yung pagiging chief AFP ni General Brownie, talagang tiba-tiba, kamal-kamal, paldo-paldo sa pera ang 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 nakukuha nito ni General Brownie. Kaya ayan, nakikita sa asawa na hindi mapigilan ng sarili na magyabang. Kasama na diyan pagyayabang eh. Bakit ba yung mga Duterte? Karinderya lang kumakain. Ang relo Seiko lang. Bakit sila? Hindi sila kasi talaga corrupt na tao. Yung mga ngayon lang nakalasap ng parang sumikat, no? Sumikat na artista na ngayon lang nangyari sa kanya yung ganitong kasikatan, wealth, pera, at yung bang lumaki ang ulo. 'Di ba maraming ganyan na mga artistang lumaki ang ulo? Kontratuhin yung mga staff sa pelikula, mga utility, kala mo siya ay prinsesa ng buong mundo. Kasi lumaki ulo, sikat ako sikat. Parang ganito yata yung nakikita natin na mga artistang lumaki na ang ulo, kung umasta, parang first lady ng AFP. Kasamaan at kalupitan sa amin ng asawa ni General Brownie. Kung tratuhin niya po kami sa AFP ay parang mga sarili niyang sundalo, utosan, at ari-arian. Ganyan po yung mga lumaki na ang ulo dahil sa sobrang karangyaan ang nararanasan nila ngayon. Ang tingin na sa maliliit, talagang maliit, talagang putik. Ganun na kontratuhin. So, na example ng corruption dito sa Pilipinas. So, punta na po tayo dito kay Tatay Digong, kung saan 10 months na nakakulong. Ngayon pa lang naghahanap ng mga witness ang mga damuhong taga-ICC na mga prosecution. So, dito po sa balita, the International Criminal Court, ICC, is calling for direct witnesses, including police and law enforcement personnel, to come forward with information on the controversial drug war under former President Rodrigo Duterte. So ngayon pa lang naghahagilap ng witness itong kangaroo court na to na ICC, wala pa palang ebidensya. So dapat itong kaso ni Tatay Digong ay i-dismiss na. Parang sobrang panig, halatang halata na pinapanigan ng ICC ang prosecution. Hindi dapat. Dapat kung ikaw ay judge, dapat nasa gitna ka. Dapat balanse ka lang. Parang pinapanigan talaga yung prosecution. Wala pa pala silang witness. At itong si Trillanes, siguro baka siya na ang maging star witness. Baka siya na yung umupo doon, umarap doon bilang witness. Kasi wala silang witness yun nga, narinig natin 10 months na palang nakakulong ang ating dating president. Ang ginawa aresto muna, no? Tapos kulong muna, bago na yung saka na lang yung witnesses, mga ebidensya, saka na natin patunayan kung may kasalanan. Ang importante, makulong muna. So, ang ginagawa, ang update ngayon sa ICC, sa case ni Tatay Digong, ay hinahanapan pa lang po ng probable cause. Napakabagal po ng proseso ng ICC. Biruin mo, wala pa pong yung trial mismo, wala pa. Wala pang trial. Probable cause pa lang po. Yan ay nabalitaan natin
narinig natin kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Wala pa palang trial. So, probable cause pa lang ang ginagawa. So, kapag napatunayan na mayroon ng probable cause, ibig sabihin may ebidensya na hindi pinag-uusapan kung malakas ba ebidensya o hindi. Na mayroong itinuturong ebidensya na pwedeng may kasalanan nga si Tatay Digong. So, yun pa lang ang hinahanap. So, kung wala talagang maipapakitang witnesses, kung hindi hindi bias ang ICC, kung walang kinakampihan, talagang mapapalaya na si Tatay Digong. Kaya lang, itong ICC, tinatawag na International Corrupt Court. Biruin nyo yan, ano yung mga naiisip ng mga netizen? ICC is International Corrupt Court. At yung dating napabalita na 33,000 witness na ipinagmamalaki ni Conti. Si Conti na NPA, komunista, terorista. Asa na yan? Yung 33,000 na yan. Yung mga biktima daw na namatay sa drug war ni Tatay Digong. Yung pala, namatay pala sa prat. Ha? Nakikita, nahuhuli yung mga mukhang pera, no? Yung mga magulang nang namatay. Mga mukhang pera. Sa prat. Oo. Ang tawag nito. Hoy! Yung magulang. Nag-iisip ako ng itatawag sa kanya. Tatawagin ko sanang nanay. Ayoko tawagin nanay. Mukha kang pera. Nabayaran ka lang ng mga komunista. Ha? Hindi naman pala sa drug war na namatay yung anak mo. Sa prat. At yung isang yung nag-viral, no? Sinisisi si Tatay Digong. Dahil sa drug war daw ni Tatay Digong, namatay yung anak niya. Yung pala, 2024 namatay. Si Bongbong Marcos na ang presidente. Ang sarap, murahin ng mga ganyang klaseng nanay na ang mura lang siguro ng bayad sa inyo para gumawa kayo ng kasinungalingan. Pero ang bilis ng karma sa inyo, no? Karma agad Huli agad. Kahiya-hiya. Kahiya-hiya kayo. Talagang makikita sa balat nyo na mukha kayong pera. At itong si Trillanes na lang nga siguro ang magiging witness dyan sa ICC. Kahit siguro kumuha sila ng bayaran na kunyari magwi-witness. Ang gagawin naman yan magagawa lang ng script. 'Di ba? Kukuha ka ng bayarang witness. Siyempre ang gagawin niya mga script. Gawa-gawang kwento. Kahit bayaran mo sila, sa palagay nyo, kayo, halimbawa kayo, inoperang kayo, papayag kayo, punta kayo ng ICC, haharap kayo doon, hindi pwede. Hindi ka papayag. Tiyak mabubuko kayo Tiyak mabubuking. Kaya hirap silang humanap ng witness kahit magbayad na nga sila Pero wala siguro silang napapapayag. Kasi biruin mo, haharap ka ron, tapos ang dala mo, script. No? Kunwaring istorya. Script. Pag ipinresenta ka na ng prosecution, at kapag natapos na yung prosecution, eto na yung defense. Gigisahin ka naman ng defense. Paano mo masasagot yan? Tiyak magkakabulol-bulol ka. Tiyak mabibisto yung inyong script. Kapag ginisa na kayo. 'Di ba? Hindi naman po pwedeng kagaya sa Quadcom ang mga witness doon pinipresent nila yung witness tapos hindi na tinatanong. Kasi ayaw nila ng may mga congressman na kalaban. Lahat puro mga kawatan yun nandun. Kasi kagaya ni Marcoleta, tinatanggal bilang member ng committee.
So, wala. Yung witness na pinipresent nila, hindi, may tawag doon eh, hindi natatanong, no? Hindi nagigisa ng kabilang panig. Kaya, wala siguro silang makuha kahit magbayad. Walang makuhang witness. Kaya ngayon, hanggang ngayon, wala, nananawagan ang ICC sa karagdagan yata. Ewan ko kung may witness na sila kahit isa. Hindi ko alam. O kung meron man, baka naghahanap pa ng karagdagan. Hindi siguro sapat para makonvict si Tatay Digong. Kaya naghahanap, naghahagilap. Yan po ang totoo dyan. Itong ICC ay nabayaran or ang gobyerno ni Marcos ay nagdo-donate ng pera. Siguro, $1 million, $1 million o pound yung mga ibinabayad ng gobyerno ni Marcos dyan. Hindi siguro tatanggap ng 100,000 euro lang yan o dollars, million siguro yan ang usapan dyan. Kaya ang ICC talagang pwede mong tawaging kangaroo court. Kangaroo court. Kasi kitang-kita na dahil lang sa pera, dahil sa bayad, sa donation, contribution, etong ginagawa nila sa ating dating presidente na tinaguri ang the best president in the Philippines. Piruin mo, umabot sa 91% ang kanyang trust rating, approval rating, at nung bumaba na si Tatay Digong, ang kanyang trust rating ay 80%. Napakataas pa rin. Ito si Bongbong Marcos, wala pa sa 4 na taon. Negative 27. No, negative 3, negative 15, negative 27 na ang kanyang trust rating. So ano pa mangyayari kapag siya ay malapit ng bumaba sa pwesto? Ha? Gaano? Wala na. Baka negative 100 na yan. Hindi na po tataas ang kumbaga, kumpiyansa, tiwala ng taong bayan sa ganyang klaseng presidente na lahat ng pwedeng manakaw, ninakaw. At pwede pang nakawin pa. Ano ba yun? May thing, no? There's a thing. Lahat po ng pwedeng inakawin. Lahat ng departamento, kahit yung mga illegal gambling, illegal sabi ni BP Sara, si Martin Romualdez tumatanggap ng pera sa illegal gambling. Sinabi yan ni BP Sara. Yung speaker tumatanggap, paano kaya yung presidente? Imposibleng hindi. Ha? Yung speaker, sinabihan mismo ni BP Sara, tumatanggap ka ng pera. Bakit? May confidential fund nga si BP Sara. May intelligence fund Kaya nga nila tinanggal Kunyari, siniraan yung confidential fund hanggang sa naipatanggal. Bakit? Ang daming nalalaman ni BP Sara sa kanila dahil sa confidential fund. Kaya siniraan hanggang sa natanggal. Diba? Yun Isa yun sa purpose nila Kasi, naisip siguro yan ng mga NPA, mga komunista, na ginagamit din sa kanila yung confidential fund. At yan nga, diniscuss na ni BP Sara ginagamit talaga sa kanila O, siyempre, kung ikaw NPA, diba? Ayaw mong magkaroon na ito ng pondo na confidential fund. Ginagamit pala sa atin Ewan ko ba sa ibang tao, no? Hindi nila maintindihan yan. Bongbong Marcos pa rin. Tapos yung ibang mga taga Lasal, taga Ateneo, tuwan-tuwa pa sa mga komunista Mga idol nilang komunista sa taga UP.
Kaya po, pinatanggal nila yung confidential fund ni BP Sara. Nalaman, si Martin Romualdez tumatanggap sa illegal gambling eh. Oh. At nalaman din yung mga rekrutan ng mga NPA. Kaya nila siniraan yan. At nag-meeting pa nga sila sa Forbes Park sa bahay ni Martin Romualdez. Sila Franz Castro, yung mga komunista na yan. Doon sila nag-meeting. Kanino ko ba narinig yan? Basta may nagsiwalat niyan. Oh, sa ano yata yun? Sa hearing pa yata yun. Sa hearing. Pinag-usapan na nila ang impeachment ni BP Sara 2023 pa lang. At uumpisahan nila yan sa confidential fund. Yun yung kanilang script. Yun yung kanilang gawa-gawang kwento. Kasi sila yung tinatamaan sa confidential fund ni BP Sara. And I'm sure, dahil sa confidential fund na yan, maraming alam si BP Sara tungkol kay Bongbong Marcos. Tungkol sa ating presidente. Kaya, hindi na rin, kumbaga, inaprobahan na rin, pinirmahan na rin ni Bongbong Marcos. Baka marami na rin siyang nalalaman. Si BP Sara, marami na rin nalalaman sa mga korupsyon ko. O, pirmahan ko na to, wala ka ng confidential fund. Kasi, kapag kayo gumagawa ng mga illegal corruption, hindi po yan ninyo maitatago ng pangmatagalan. Talagang talagang lalabas yan. Talagang sisingaw yung baho na yan. Hindi nyo yan maitatago. Lalong-lalo na sa taong bayan. Kahit anong pambubudol nyo, lolokohin nyo, lilinlangin nyo sa mga ayu-ayuda, dyan nyo dadaanin, lalabas pa rin ang inyong mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Alright, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa channel na ito. See you po next time. Bye-bye.